Good morning po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, sabi ni Jimmy Bondo. Ayun mga kababayan, ngayon po meron po akong reaksyonan na kung saan napanood ko po kasi ito sa balita at nakita ko din po yung mga listahan, itong mga flood control project, no, na kung saan ay pare-pareho po yung mga presyo at kung saan wala din pong mga nakatayo. At ito pa mga kababayan ang nakakapagtaka ay ito pong humawak dito sa construction project na to ng DPWH ay ang Home World Construction Corporation na walang iba kundi pagmamay-ari po ng mga Yanson, no? Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, no? Itong mga Yanson, ito po yung mga mahilig dumikit kay First Lady Liza Araneta Marcos, no? Sana naman, no? Ako po yung nananawagan. Sana naman po ang DPWH kay Secretary Vince Dizon at ng Ombudsman kay Ombudsman Crispin Buying Rimulya. Sana naman po ay masilip niyo po ito. Ito po ay makikita po ang naturang listahan na ito sa DPWH project, no, sa Negros Occidental, na kung saan mga kababayan ay halos pare-pareho po, no, ang mga presyo. Ito po mga kababayan, kung nakita nyo po, ayan ipakita ko sa inyo mga kababayan, halos pare-parehong presyo at hindi nga po, ayan pareho ang presyo. At pangalawa, hindi po nakatayo, ayan, pare-pareho lahat ng presyo. At ito po mga kababayan, ang mga project na to ay pinangunahan ni Jeanette Yanson na may-ari, no, nitong Home World Corporation, na kung saan Sulid Duterte po yan, no? At isa po din itong financer ng hakbang ng maisog sa Bacolod, na kung saan mga kababayan ay tudo sip-sip kay First Lady Liza Marcos, no? Ito po sila, si Jeanette Yanson ay kaanak ni Alputera, no? Kaanak ni Alputera at kapatid ni Leo Ri Yanson na manugang ni Alputera. Na kung saan sa mga hindi po nakakilala, mga kababayan, si Alputera po ay mga kadikit ni Sara ni Baste, no? At ito po yung tinatawag na karibal daw di umano ni Hanilet. Oo. Ito po yung pinag-awayan nila ni Maharlika, no, doon sa Netherlands, no, sa The Hague. At ito'y nahahati daw po itong mga vlogger ng DDS dahil merong maka-Alputera, merong maka-Hanilet. So, speaking showbiz po yan mga kababayan. Kumbaga ito daw po ay jowa-jowa daw ni Digong di umano, no? So mga kababayan, ito po sila, mga Yanson po ang may hawak nito. Itong tinatawag nilang Ghost Project, no, at mga flood control project sa may bandang Negros Occidental, na kung saan itong si Jeanette Yanson ang may-ari, no, ng Home World Corporation, mga kababayan. At ulitin ko, si Jeanette Yanson ang Sulid Duterte na financer ng hakbang ng maisog sa Bacolod. Kaya po mga kababayan, no, ito po titignan po natin ito, list of flood controls. Sana po, no, ang DPWH Secretary Vince Dizon at ang Ombudsman Crispin Buying Rimulya, sana po masilip ninyo ito. Kasi bakit? Kaya po hindi ito nasilip-silip. Kasi nga po tudo dikit ito kay First Lady, no, Liza Araneta Marcos. At pagtalikod ni First Lady, ang sigaw nila, resign BBM Bangag. So ito po mga kababayan, nakalagay po dito, Home World Construction Corporation or formerly Home World E. Negros Occidental, construction of flood mitigation construction along Ilog Hilabangan River, upstream approach of Ilog Barangay 2, Cabancalan City, Negros Occidental, na nagkakahalaga po ng 125,450,000, no, mga kababayan, ang project na kung saan wala pong naitayo. Pangalawa, ito namang construction of flood control along Manhuyod River, Negros Oriental, mga kababayan, Homeworld pa rin ang may hawak at nagkakahalaga ng 57 million o kulang-kulang 58 million, wala rin pong naitayo.
Pangalawa, ito naman, Negros Oriental Homeworld Construction Corporation na nagkakahalaga po, no, ay Negros Occidental na nagkakahalaga ng 29 million. Ito'y construction, rehabilitation, improvement of drainage system in Katuslao, Phase 2, Bacolod City. At ito naman yung sunod, 44 million. Construction of Manalungon River. Wala rin pong naitayo sa Negros Oriental. Ito naman, construction, rehabilitation, improvement, drainage system of Phase 1. No? Diyan sa Negros Oriental, nagkakahalaga ng 19,600,000. Wala din pong naitayo. Naku po, grabe po ito mga kababayan. Sandamakmak po itong puro ghost project. Ito naman, construction of Maladpad River Control Downstream, Siaton, Negros Oriental. Ayan, Negros Oriental, ito 49 million, kulang-kulang 50 million. Sunod, construction of flood control structure Barangay 14, Bacolod City, Negros Occidental. Ito 8.8 million. Nako po, dami ng ghost project nito Construction, rehabilitation of flood control structure Barangay 14, Bacolod. Ito pa, 8.82. Actually mga kababayan, dalawang project isang lugar, pare-parehong presyo. Kung makita nyo po, no? 8.8 million. Dalawang project isang lugar pero walang naigawa. Naku po, Diyos mio Marimar. Ito pa, mas matindi ito. Construction of flood control along Manhuyod River. Pareho po mga kababayan. Tignan ninyo. Dalawang project, iisang lugar, walang nagawa na nagkakahalaga ng 58 million. Dalawang 58 million yan. Kulang-kulang po 100 plus, no? Million. Mga kababayan, puro po yan pare-parehong presyo, pare-parehong lugar, pero walang nakatayo. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba ito hindi nasilip ng DPWH? At bakit ito hindi nasilip ng Ombudsman? Kasi nga po mga kababayan, itong may-ari nito mga kababayan ay tudo sip-sip kay First Lady Lisa. Kung nakita nyo po, ito po'y video ng pagdating, no, mula sa Sunstar Bacolod. Pagdating ni First Lady Lisa, bumaba sa kanyang sasakyan at tudo sa lubong agad itong mga yanson, may pabeso-beso pa. Naku mga kababayan, ayan may pabeso-beso pa. Ayan. Ayan, yan po yung mga si Yanson, si Jeanette, ito po si Leo Ray. Si small boy daw di umano pero malaking tao. So yan po mga kababayan ang patunay. Dito pa nga si Chabit Ayan nandyan si Chabit mga kababayan. Kaya ngayon mga kababayan, kami po ay nanawagan. Nanawagan po kami sa Ombudsman at sa DPWH kay Secretary Vince Dizon na sana walang palakasan, sana walang Cheese Escudero dito. Sana walang Lisa Araneta Marcos dito, mga kababayan. Kasi napakahirap po ng ganyang sitwasyon na porket malapit ka sa First Lady, porket malapit ka sa Malacanang, ay absuelto ka. Mahirap yung ganyan. At take note mga kababayan, ito po ang ginawa nila. Ito po nakarating sa akin, nakikipagbeso-beso pa pagkaharap si F. Elisa, pero pag nakatalikod, ang sigaw naman ng mga Yanson ay Marcos resign. Sinisigaw nila. At sa pagdating sa Maisog Bacolod, financer itong si Jeanette Yanson na humawak or may-ari nitong mga milyon-milyon na halaga ng flood control ghost project. At ito pa mga kababayan, namamangka sa dalawang ilog, ayaw kasi nilang mabaliktad ang sitwasyon sa apat nilang magkakapatid na tinaniman ni Digong ng kaso na karnaping no bail. Tapos ngayon may ghost project sa Negros Occidental, kaya namamangka sila sa dalawang ilog dahil para pangalagaan ang interes nila. Nako po mga kababayan, ito na nga, ulitin ko po.
Si Jeanette Yanson ang may-ari ng Homeworld Corporation na napakaraming project sa DPWH na puro po multo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Merong 8.8 million, isang lugar, dalawang project, parehong lugar, walang nagawa. Merong 58 million, dalawang lugar, dalawang budget, isang lugar, isang location, walang nagawa. Kaya po mga kababayan, sana naman ito po ay kamag-anak ni Alputera. Sa mga hindi po nakakaalam, si Alputera po ang Garibaldi umano at kaaway nga ng anak ni Digong na si Kitty Duterte. Kay Garibaldi daw po ito ng nanay niyang si Hanilet. Si Alputera po, no, ang mga kasama nila Maharlika doon sa Dahig, no, na isang DDS. So, ngayon, mga kababayan, yun lang po yung aking reaksyon na sana naman masilip ito ng DPWH kay Secretary Vince Dizon at kay Ombudsman Boying Rimulya. Sana wala pong palakasan dito. Ang pangit po talaga. Walang palakasan. Porkit kaibigan ni First Lady ay absuelto na. Mahirap po yung ganon. Sana po kahit si First Lady hindi yata ito alam. Naku po First Lady, kung ayaw mong masira ang pangalan mo at pangalan ni PBBM, sana silipin ninyo ito. Mahirap po mga kababayan kay nasa list po ito ng mga flood control project. May mga presyo, wala namang nakatayo. So yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you. God bless.